Mahirap palang i-set up to. Pero finally tapos ko na siya. Yan, so ito yung panghigop niya ng tubig, oh. Tapos ito yung switch. Kailangan pala talaga walang singaw, yung walang tagas, kaya super paigpit tayo dito. And yun, nabibling siya, sabi niya water shortage, pero hindi naman siya shortage. And ngayon, dahil naka-close ito, hindi siya umaandar. Hindi siya umihigop, hindi siya nag-operate. Pero pagka buksan natin to, ayan, oh, gumagana na siya. Tapos hindi siya makasaya ng kuryente. And pagka nagkulay blue siya dito, ibig sabihin may nahihigop siyang tubig mula dito. Ano? Hindi siya umihigop. Tapos yung pressure, pwede siyang lakasan. Malakas naman siyang buga. Pwedeng magamit pang hugas-hugas ever. And mayroon siyang adjustment dito sa likod ng pressure. Pero alali lang kasi baka masobrahan. Ngayon pagka kinose natin ito, ibig sabihin yung tubig mag-stop din siya. Yan, close na siya. Pero maandar pa rin. Ngayon pag na-hit niya na yung pressure na talagang kailangan niya, yun doon siya. Yan, mag-stop na siya. So sa ganung paraan ay hindi mag-overheat yung ating makina. At maiiwasan natin yung pagkasira nitong submersible pump na to. Ngayon, what next? Kasi na-fix na natin ito. Ito naman, yung magkukonekta tayo ng tubo para doon sa hugasan ng pinggan. Plus, next is doon naman sa CR para meron din siyang tubig sa CR. Plus, yung susunod siguro maybe shower. Yan. Pero kagandahan nito, may mga gripo kayo. Magagamit siya as submersible na automatic na ipwede yung ilubog doon sa kwan. Hanggang ano siya? Pwede siyang hanggang 5 meter. So dito, dahil mababaw yung tubig, makakakuha ka na, pwede siyang gumana. Or pwedeng may storage kayo na tubig, tank, at gusto nyo maging matik-matik, ganito, may switch siya, tapos may pressure. Pwede rin naman tong gamitin. So storage, malaking storage. Ito yung ginamit ko, may foot valve sa baba para yung tubig continuous. Yan, pagka sinitch natin ito, again, aandar. Kaya bongga siya.